mga para sa permission, kamusta kayo? So, panibagong vlog at yun nga, nakita niyo naman siguro sa title kung ano nangyari. So, kasama ko ngayon si JB. Actually, ngayon na kami nag-meet pero friend siya ng teammate ko which is yung Tough Grind. So, yan. Yung video na to, ang purpose kasi marami talagang bagong pasok sa scene ng arm wrestling, lalo na yung mga students. Yung mga syempre bodybuilders kasi normal na pag panyari tayo magkakasama, gusto natin mag-try. So, yun yung nangyaring mali sa kayo na gusto kong iwasan. At sobrang natin, kumbaga parang mayroon tayong chance para ma-interview yung mismong naka-experience. So, napapaalala ko sa inyo si JB. Bro, kamusta ka, bro? Ayos lang bro. Salamat sa pag-feature sa Magpapasalamat sa kanya kasi yung nagpapa-interview siya. So, gusto ko nang malaman yung ano experience mo. Simulan siguro natin sa bago kayo mag that time kasi parang test of strength lang. Siyempre, tamang trip lang literal. And then, wala kami sa tamang nasa dinner table nga kami. So, wala kami sa tamang posisyon. And then, wala rin kami idea. Parang literal, trip lang, tara. So, and then, di namin naisip yung consequences. Sige, para mas maintindihan niya guys, ipi-play ko yung video. Pero yun nga, warningan ko muna kayo na ako medyo nahirapan din ako panoorin eh. Kung hindi niyo masyadong kaya panoorin yung ganun, try niyo ipanoorin ng mute. Pero so yan, lalabas yan. Dito lang. Nag-earnation. Nag-earnation. Okay guys, so ito papakita ko sa inyo yung mga factors ng break arm dito sa frame na to. So yan, kung maalala nyo, yung lagi ko sinasabi, yung lagi namin sinasabi na tingin sa kamay. Pero dito makikita nyo na nakatingin siya sa table at hindi niya nakikita yung nangyayari sa kamay niya. Kung mapapansin nyo din, yung center of his chest nakatutok dun sa phone or dun sa baso. So, lagi ko rin sinasabi na dapat connected yung shoulder nyo sa hand or yung center of your chest sa hand. So, clearly sa video na hindi nasunod yung mga yon. So, pangalawang factor yon. And third, makikita nyo rin sa part na yan na si Boom, which is yung naka-black, ay nakaharap dun sa kalaban niya. So, yung disadvantage, nandun talaga kay JB o yung nakasanda na white. So, itong mga position na to, yung pag nakita namin, or kahit sino marunong, aawatin eh. Kasi perfect example siya ng break arm position. So, sayang lang at walang marunong na nanonood ng mga time na yan na para maawat sana sila at ma-prevent yung nangyari. Pero, ganun pa man, tuloy natin. Nagpuputukan yung bicep. Ayoko na din. Uy, shit! Bro! Okay, so yun guys, napanood nyo. Since kasama natin si JB, tatawagin ko rin, sakto nandito. Actually, kasama ko yung mga kasama mo, no? Kompleto kayo. So, kompleto sila kasi sino yung mga nakasama niya nung mismong accident na yun. So, ito, tatawagin ko lang na si Boom. Boom. Hello. So, yan. Si Boom ang nakalaro niya. Yun, napapansin niyo, pareho silang malaki. So, naging factor yung pareho silang hindi knowledgeable at the same time malakas sila. So, yun kasi madalas nangyayari. Ikwento natin kung paano nangyari yun. Parang katuwaan lang yun, di ba? Katuwaan. Hindi, tama yung tulad na sinabi ni JB kanina, test of strength din talaga siya. Nung una nagko-complimentan kami. Arms mo bro. Nag-arms mo. Parang laro-laro pa talaga. Parehas kaming nanonood ng channel mo. Parang syempre may idea naman kami nung paano laruin yung arm wrestling. Pero wala kaming idea kung paano siya properly execute. So kaya pala parang kahit saan nyo lang din siya ginawa, no? Oo, hindi namin alam na dapat yung may proper table pala siya. Akala ko anywhere or any... Tsaka hindi kayo magkaharapan nun, no? Parang nasa side yung isa. Parang nasa corner kayo parehas. Ang position ko nun, parang inipit ko talaga yung kamay ko. On Yung my left hand. Left leg. Tapos nilin towards ko yung buong katawan ko na naiwan na yung kamay. Oh, guess. Kaya lumayo yung harap mo sa kamay mo. Which is break arm position talaga siya. So nung nag-snap na yun, ano yung initial na naisip niyo? Parang kita ko tulala kayo nun eh. Ang feeling ko nun parang hinampas yung braso ko and then ulo ko ng parang hinampas siya ng 2x2. Hindi siya masakit na parang hindi siya masakit eh. Na parang nabalian nga, hindi gano'n. Hindi. Kung na-imagine niyo yung sakit ng nabalian, parang needle yung sakit niya pero siya parang hampas talaga eh. Oh, okay. So, tumayo ka nun, diba? Tumayo ako and then nung pagkatayo ko naiwan yung braso ko pababa. Okay, so, siya pag parang reflex. Sabi ko, sino humampas? Sabi ko, ba yun? Parang
Before the snap, ang nangyari, hindi nasa taas kami. Nakita naman nila sa video, nasa taas kami. Ngayon, gulat ako na parang nagaganon na ako ni JB. So, parang bumawi ako konti. Ngayon, pagkabawi ko ng onte, nag-defensive position ako. Nagulat ako biglang... Nagkasabay, no? Nagkasabay ng yun na yung nangyari. Tapos yun, nablanko na ako, hindi ko na alam nangyari. Tapos, ito nag-referee secret. Secret pala. Tsaka mga friends nila. So, ano feeling bro nung nakita mo yun? Kasi syempre, hindi mo rin naman alam ang... Ano bro, first kasi nung nag-start sila, actually nung nagkaayaan, parang ako pa yung next, sige next, nag-warm up pa. Parang may tournament pala magagawa. Oo, ngayon, nung nag-start silang dalawa, kasi yun, ako, knowing na nanonood kami ng vlogs mo, pero ang alam ko lang na arm break position is yung pag malapit na yung pin, tapos masyado malayo. Yun lang yung tumatatak sa akin, pero hindi ko alam yung other possible arm break position. Pag like, nasa taas lang. pag nasa ibabaw, kasi nakikita namin nasa taas, medyo goods pa yung dalawa. Pero di namin nakita na yung ganito, arm break na. Pero technically, di naman kami parang nag-referee na 1, 2, 3, 2. Parang nandun lang ako sa gitna na Slow lang. pinapanood na namin next. And then nung nakikita namin sila dalawa nagpipigaan, pinupuri pa yung bicep ng dalawa. Pero Ay, tama eh. yun, nung kami nakafocus kasi sa sa top talaga na position, and then bigla na lang may nag-snap. Tapos nagtaka na ako na, bakit may nag-snap? Pero naisip ko agad, tawagan ka. Kasi alam namin, syempre ikaw, may mga instances na nakikita ka na gano'n. Kung paano yung unang gagawin, kasi bali eh. Ikaw, Jericho, anong naging na-shock ka lang? Actually, first time lang nangyari sa amin yung ganito. And ever since, sobrang ingat talaga namin. Kasi lagi ko silang sinasabihan na pag nag-uusap kami ng about sa buhay, parang pag aksidente, di mo talaga masasabi kung kailan yung aksidente. Pero nakita mo kanina yung nag-arm wrestling sila, parang ayaw mo na tumingin. Oo, kasi parang may gut feeling na ako na may masama talaga mangyayari. Nakakonsensya lang ako in the same time na dapat tinigil ko na lang. Dapat tayong pala yung sign na tinigil ko na lang talaga. Hindi mo rin kasama. Oo, di mo rin kaya nung nag-arm wrestling sila ayaw kong tumingin talaga. Di talaga ako nakatingin may sa kaba ka na. Oo, may kaba na ako na. Tapos nung narinig ko na yung tunog, ayun na, sabi ko, shit, ayoko na nga. So lumabas muna. Actually, di ako lumabas eh. Punta ko sa may kusina eh. Ayoko lang talaga tingnan yung nangyari. During that time, intended lang siya for fun. Then sabi nila ako yung mag-video for memories ba ganun. Nagulat ako nung nag-snap na yung braso ni JB. And ayun, nagpanic na kami. Ikaw, anong naging reaction mo? Kasi Parang nag-hit yung reality na, I see it as something for fun lang kasi. Parang nag-hit yung reality na delikado pala siyang sport. Doon ko na-realize na ang lakas nila. Yun talaga. Nakakano doon? Ikaw lang babae doon. Oo. Parang shock ka talaga doon. Ikaw bro, nasaan ka doon? Nandun ako katabi nila. To be honest, nagulat talaga ako. Kasi hindi ko ina-expect yun. Katabi ka na nag-video? Kita sa video. Oo, kita ako sa video. Pero first thing na pumasok sa isip ko, dali na agad sa ER si JB. Ako nga, wait lang. Sino yung pinaka nag-isip anong first move? Sila ni Si Kurt Kurt. pati si James. So nung nag-snap yun, anong naging pinaka-inis mo? Anong gagawin? Inisip ko ano talaga kailangan nating tawagin yung parents. Bold Yeah. sila. Tapos Okay. nag-taping ng army. Tapos ER. Yun na eh, kasi nakita ko na gumano na si JB nung hinawakan na niya, tapos hinamatay na siya. Yun, So nag-pass dumating out siya point na nag-pass out. Yun na. Yun nag-pass out, bro, na-feel mo yun? Nag-pass out yun? Hindi, akala ko under control ko pa rin. Okay. So, Pero sobrang bilis niya. gusto ko i-reiterate yung point ni Yana na dangerous sport siya. Hindi. Kahit anong sport, dangerous siya kung wala kang progression towards that moment. Halimbawa, deadlifting. Kung magde-deadlift ka ng 200 kg out of nowhere, hindi pa strong enough yung bones mo. So, it comes with practice and cues. And, yun lang. So yung next na gusto ko malaman bro is yung mental state niya. Ano yung naging pumapasok sa isip mo? Parang nakakausap niyo ba siya? Oo, nakakapagbiro pa talaga. Hindi siya expected na kala syempre namin. Kami nga nagpapanik eh. Yun syempre. Siya, nakakapagbiro pa doon kami nagulat. Siya yung nagpapakalma. Sa inyo? Actually, since ako ngayon nakalaro niya, siya pa yung nagpapakalma sa akin. Like, ako pa yung inaalala niya. Yun yung nakakagulat. Ano pumapasok sa isip mo bro? Iniisip ko kung ako yung nasa posisyon niya, mas nakakatakot. Parang alam mo yung soul snatching na Kaya parang kanina na kwento man, parang nare-remind mo na kung okay lang ba si Boom. Kung baga ako naman, nung moment na yon, nung kinabukasan, nung pinaka-iniisip ko talaga na parang, kahit paulit-ulit sinasabi sa akin ni JB na siya nag-initiate ng laro, tsaka Aksidente lang yun. aksidente Kumbaga, lang walang may naman. gusto. Siyempre ako, yung guilt ko na parang, since 2 years nga yung recovery niya, parang tinanggalan ko siya ng 2 years na training. Parang
guilt ko siya, parang gano'n. Nagigets ko yung point mo doon. Kailan siya nag-sink in sa'yo, bro? Kung sabi mo kanina, hindi pa siya pumapalo eh. Kailan mo siya na-realize na, ito na yun. Sa totoo lang, parang siguro kaya ganito rin ako positive. Until now. Hindi pa siguro nagsisink in kasi yung mga... So far, wala pa nagbabago sa buhay ko eh. Wala talaga eh. Same pa rin yung buhay ko eh. Siguro may Makapasok pa rin naman ako na school. Alam mo yun, same pa rin. Tsaka mas overflowing yung ano yung gratefulness ko na surrounded ako ng ganitong people throughout the recovery. Tsaka di ako pinabayaan ng parents ko. Yun talaga, mas nananaig yung gratefulness ko na ganito lang. Hindi ako na-aksidente na fatal. Hindi siya life-ending, bro. Kumbaga season ending pero hindi siya life-ending. Actually, nung una, nakikinig ako sa kanila na papuntahin na si ER. The thing is, syempre yung takot namin na sa sarili na lang bahay nangyari. Kami, first time namin doon, nahimatay pa siya. Tapos yung parents niya tulog. Hindi namin alam kung paano i-approach. Sabagay, ang hirap niya. Ano? Yun talaga yun. Sino ang approach niya? Sila, si James, pati si Kurt. Si James Paano niya man sinabi? Parang... Ano ba? Or tinawagan niyo? Si James yung nagkatok, tapos paglabas ni tita, sinabi namin si JB po may, parang pass out si JB nun. Tapos pass out pa siya nun? Bigla siya nagising nung lumapit, diba, si tita. Tapos yun, ang nasa isip agad is, dalhin si JB sa hospital. Tapos nagpa-follow kami instruction mo na hanapin yung comfortable position. Kumbaga, next move agad. Actually guys, yung nangyari nun, tinawagan nila ako. Pero wala din talaga akong alam kung ano yung ipapayo ko dahil hindi pa naman ako nababalian. Kung ano lang inaalala ko sa mga ginawa namin nung nakaraan, yun lang din yung ginawa. Pero yun, masaya ako na na-survive. Pero ito meron kasing isa pa. So bro, Nagulat din talaga ako, pero nung time na yun talagang isip ko na lang na dali na lang talaga siya sa hospital. parang tatawag yung ambulance Oo, tsaka nung time na yun, dadalawang isip din ako kung kakatukin ko ba talaga yung parents niya. Actually, hindi-imagine Pero ko kasi kung nung time na yun, ano. wala na kaming choice eh. Parang napakahirap nga nun sa part yun. Bro, maraming salamat ulit kasi pinuunlak ko sa interview. Malaking bagay sa amin to dahil may mga bagong pasok like yung mga nakikita ko nag-send sa akin ng video sa mga classroom, mga students. Hindi siya basta-basta lang na pwede kayo mag-testingan. Nakita nyo naman na yun nga sila nanonood na pero hindi pa rin talaga nila natutunan. So, kung gusto niyo talaga mag-arm wrestling guys, kailangan ma-realize niyo na serious sport siya na kailangan niyo aralin yung mga hindi pwedeng gawin para alam niyo kung ano yung iiwasan. So, yun lang, mas magdoble ingat tayo tsaka yun nga, seryosong sport siya. Although yun nga, gaya natutuwa ko dun sa sinabi niya na lahat ng sport delegado kung hindi mo alam kung paano siya laruin. So, ang arm wrestling, hindi naman talaga siya totally delegado. Meron lang siyang risk na pwede kang ma-injury pero kung aalamin mo naman yung tama sa hindi, safe ka. So, yun lang, pag-pray natin si JB na makabalik siya agad. So, hindi pa tapos yung journey. Ako naniniwala ako na may purpose kung bakit nangyari to. Nakikita ko naman na mentally strong siya. So, yun, i-update natin siya soon kung anong mga lesson na matututunan mo kasi marami kami matututunan galing sa'yo, bro. So, yun lang. Salamat ulit, bro. At magkita-kits tayo sa next vlog. Mag-ingat kayo palagi. Salamat din sa mga nakasama natin lalo sa Tough Grind team. So, let's go.